Ngayong araw ating titingnan ang Kagurabashi Chapter 9, kung saan ang laban sa pagitan ng dalawang tagapagmay-ari ng Mystic Sword ay mangyayari. Ito ay laban sa pagitan ng Mystic Sword na Abyssal Heaven ni Chihiro at sa Cleaving Cloud ni Sojo Janichi. Ang laban na ito ay hindi magiging madali sapagkat si Chihiro ay walang oras para mabawi ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang huling laban. Kaya hindi ko na ito papatagalin, simulan na natin ang chapter review. Ang chapter na ito ay nagsimula sa maikling pag-uusap ni Shiba at ni Azami tungkol kay Sojo, kung saan nalaman ni Azami na ang kriminal na ito ay hindi lamang tinataglay ang Mystic Sword na True Strike Katana na kanyang ilalagay sa auction sa Rakuzachi, pero nasa kanya din ang Koregumo. Sa karagdagan, hindi niya maintindihan ang kanyang iniisip dahil sa karagdagan ng auction, siya din ay nag-issue ng warrant sa pagdakip kay Chihiro at sa kanyang katana. Bagaman, iminungkahi ni Shiba na sa paraang ito, maaari niyang labanan ang organisasyon ng Kamunabi. At ayon kay Azami ang senaryo ng kaganapang ito ay maaaring totoo sapagkat ang kanilang kalaban ay may Mystic Sword. Pero ang laban sa pagitan ng dalawang Mystic Sword ay maaaring humantong sa maraming casualties sa mga sibilyan, at para sa legasya ni Rokuhira, siya ay iginagalang ng lahat dahil salamat sa kanyang Mystic Katana na gawa nilang tapusin ang City War, ito kung bakit ang pag-alala sa kanya ng lahat ay kinikilala bilang isang bayani. Gayunpaman, kung sa kasalukuyan mayroong laban sa pagitan ng nagmamay-ari ng Mystic Katana, ang consequences ay magiging masama, parehong sa bansa at sa kaligtasan ng sibilyan. Bukod dito, ang lahat ng magagandang alaala ni Rokuhira bilang bayani ay mabilis na masisira. Ito ang dahilan kung bakit ang laban sa pagitan ng nagmamay-ari ng sandata ay hindi pinapayagan. At ito ang eksaktong nangyayari ngayon sa chapter na ito. Dahil ang nagmamay-ari ng Koregumo ay personal na pumunta para kunin ang ulo ni Chihiro. Pagkatapos na masangga ang siprisang atake ng kalaban, maraming katanungan ang mabilis na dumating sa isipan ni Chihiro, paano niya alam ang lugar na ito, ano ang kanyang gusto, siya ba ay konektado sa mga itim na sorcerer ng Hasako, at paano nasa kanya ang Koregumo. Pagkatapos si Sojo ay nagulat nang si Chihiro ay nakatanggap lamang ng kaunting galos pagkatapos niyang gamitin ang May technique, at tinanong sa kanyang isipan kung ito ba ay kapangyarihan ng kanyang Mystic Katana. Pagkatapos na makumpirma na ito ay Mystic Katana, ang villain sa oras na ito ay interesado kung saan nakuha ni Chihiro ang isa pang Mystic Katana na hindi niya alam ang tungkol dito. Dito kung saan nalaman ni Chihiro na ang purpose ng pagdalaw ng villain sa kanya ay hindi si Charo, dahil sa una pa lamang si Sojo ay interesado sa kanyang katana. Ito ay nangangahulugan na maaaring i-take advantage ni Chihiro ang pagkakataon na ito, at tumakbo sa rooftop ng gusali, para mailayo sa panganib sina Charo at Hinaw. Gayunpaman ang kalaban ay hindi tinanggal ang kanyang paningin sa pangunahing karakter, at sa sandaling maabutan niya ito, mabilis niyang inatake si Chihiro gamit ang kanyang bagong teknik na Yui, ito ay isang ice attack. Pagkatapos sinabi sa atin ni Chihiro na ang Koregumo ay may tatlong teknik, ang May na lightning attack, ang Yui na ice attack, at ang ikatlo ay hindi pa ipinapakita sa atin sa puntong ito, bagaman maaaring ang ikatlo ay isang teknik na associated sa tubig o hangin. Sa kabutihang palad ang ice attack ay hindi nagbigay ng panganib kay Chihiro sapagkat sa tulong ng Black Goldfish na Kuro technique, nagawa niyang mahati ang nag-aagos na ice gamit ang kanyang slash attack. Ito ang nagbigay daan kay Sojo na malaman ang maling ideya na ang Mystic Sword ni Chihiro ay eksperto sa long-range na atake. Pero pagkatapos na gamitin ni Chihiro ang kanyang Kuro technique, mabilis niyang inihagis ang kanyang ikalawang katana kay Sojo. Pagkatapos mabilis siyang nakarating sa likuran ni Sojo para magbigay ng nakakamatay na atake. Gayunpaman, ang kalaban ay hindi lamang nagawang madepensahan ang kanyang sarili sa isang napakahirap na sitwasyon, pero magawang may palayo si Chihiro. Si Sojo ay tunay na malakas na kalaban kahit na hindi niya gamitin ang teknik ng kanyang Koregumo. Kahit ang pangunahing karakter ay personal na binanggit na siya ay may superior na lakas at nakakamanghang bilis. Kaya sa kaso na ito, para mabaliktad ang laban, walang magagawa si Chihiro kundi gamitin ang kanyang Nishiki technique.
Pero sa katotohanan na siya ay hindi pa nakaka-recover mula sa consequence sa nakaraan sa paggamit niya ng life energy sa kabuuan ng kanyang katana, ang pangunahing character ay nagdududa na maaari lamang niya itong magamit ng isang beses. Pagkatapos sa hindi inaasahan si Sojo ay binanggit ang tungkol sa katotohanan na sinasamba niya si Rokuhira. Sinabi niya na ang sandata na kanyang ginawa ay pinakadakila na kanyang hinahangaan. At kaya si Sojo ay nagtataka kung saan ang isang batang katulad ni Chihiro ay nagtataglay ng Mystic Katana na kahit siya ay hindi alam ang tungkol dito. At saka, mula sa kanyang sagot, gusto ni Sojo na malaman kung ang bata na ito ay nararapat na magkaroon ng leg-asya ni Rokuhira. Pero hindi ito sinagot ni Chihiro, sinabi lamang niyang ginagamit niya ang Mystic Katana para tapusin ang kasamaan at iligtas ang mahihina. Ito ay hindi ginustuhan ng villain, dahil walang sinuman ang nakakaintindi sa tunay na dahilan kung bakit ginawa ni Rokuhira ang Mystic Katana. At dahil dito, pagkatapos na tumalon si Sojo sa rooftop ng gusali, nagdesisyon siyang paglaruan ang damdamin ni Rokuhira sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na purpose ng sandata na ginawa ni Rokuhira. Kaya ginamit niya ang May technique na may intensyong gumawa ng napakalakas na lightning bolt sa malawak na area para patayin ang lahat ng tao na nakapalibot sa lugar. Sa huli, ayon sa kanya, ang Magic Katana ay ginawa bilang best lethal weapon. Gayunpaman, pagkatapos napakawalan ang malakas na Thunderbolt, mabilis na napansin ni Sojo na ang lahat ng tao sa paligid ay maayos ang kalagayan. At pagkatapos na tingnan si Chihiro, napagtanto niya na ang taong ito ay tinanggap ang buong lakas ng May technique sa kanyang sarili. Inaakala na ang kanyang katana ay konektado din sa kidlat kung nagawa niyang ma-discharge ito. Pero kahit na ang katotohanan na ginamit ni Chihiro ang kanyang sarili bilang isang lightning rod, hindi ito gumagarantiya sa kanyang tagumpay dahil maaaring ulitin ni Sojo ang ataking ito. Pero sa pagtataka ni Sojo, nabigo niya muling ma-activate ang May technique. Para kay Chihiro sadya niyang discharge ang atake ng kalaban para ang mga sibilyan ay hindi masasaktan. Sa karagdagan, ang kalaban ay hindi maaaring magamit ang May technique muli hanggang sa cooldown nitong 10 segundo. At sa panahong ito, ang mga tao ay maaaring makatakas sa pamamagitan ng paglisan sa lugar ng kapahamakan. At kung isaalang-alang na ang reinforcement sa anyo ng Kaminabi ay makakarating sa lalong madaling panahon, kaya lakas loob na tinanggap ni Chihiro ang atake sa kanyang sarili, dahil ngayon alam niya ang lahat ng katangian ng katana na ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos na maalala ang sinabi ng villain tungkol sa purpose ng katana bilang sandata na naitadhana sa pagkitil lamang ng buhay, inactivate ni Chihiro ang ikatlong teknik ng Abyssal Heaven na Nishiki para tapusin si Sojo Genichi, at dito nagtatapos ang Chapter 9. Kaya ang chapter na ito ay nakakamangha, ipinakita sa atin na si Chihiro ay hindi hinihimok ng bulag na paghihiganti, at kahit sa tila walang pag-asang sitwasyon, marunong siyang i-assess ang sitwasyon. Sa karagdagan, ako ay masaya dahil sa susunod na chapter ating malalaman ang detalye kung paano gumagana ang ikatlong teknik na Nishiki, at dito natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.